ka-Becky, so dito tayo ulit sa channel ko na Mad Max Moto Parlor by Becky Works Edel Llamas. Search nyo sa YouTube yan, type nyo lang yung pangalan kong Edel Llamas. Makikita nyo na agad. Dito yung YouTube channel ko. So ito na naman tayo, another day, another blessings po galing kay Lord. Good day mga ka-Becky. So ang topic natin ngayon ay mag-DIY ako, tutorial. Tungkol siya sa passing light. Ito, sa menu. So yung menu niya, normally kasi sa mga NMAX version 1, ito yung passing light natin sa ilaw. So ang problema nito kasi, ginawa siyang menu para dito sa panel gauge kung maapili ka. So ang gagawin ko ngayon, tatry ko siyang i-convert. Gagawin ko siyang passing ng auxiliary light, mini driving light sa kanong headlight. Tapos ililipat ko yung button niya para si menu, gagawin ko ng bagong switch. Which is yung gagamitin ko halo switch. So bago pa lang simulan nagplano na ako kung anong gagawin. Tinroubleshoot ko na siya. So paano natin siya ililipat para mag-normally open? Na negative switch pa rin activated. Yun yung gagawin kong diagram mga kabekis. Idodrawing ko siya at ituturo ko sa inyo kung paano siya gagawin ng eksakto at tama. So stay tuned lang mga kabekis. So good day mga kabekis. So, ang topic ko for today po is tutorial tayo ng NMAX 2020 version 2. Paano natin i-convert yung passing menu button niya sa passing light sa mga auxiliary light natin na gustong ilagay. Kasi po nga, ang NMAX 2020 is normally po, yung passing na nilagay nila sa left switch is para sa menu. Bilang tayo, mga rider, sanay tayo na ang passing light ay nandito, madaling hanapin, madaling pigain. So, sa case ni NMAX 2020, dito na nilagay yung menu para sa panel gauge. So, ito ang system. Ito ang gagawin natin ngayon. Paano ba natin i-convert siya ngayon? So, ganito, mga kabekis. So, itong take note, mga kabekis, na itong passing switch natin na stock is negative activated po yan. So, meaning, sa loob ng wire po niyan, switch to, diba? Sa loob ng wire na yan, maraming wire yan. Busina, signal light, main, blue black, ganyan. Yung negative po niyan, nakatap doon sa negative din ng busina. Kasi ang negative na, ang busina natin sa NMAX is negative activated din po. So, doon siya nakatap. Then, itong isang linya po na yan, which is ang pagkakaalala ko is kulay yellow. Shit! So, negative activated po siya. At normally close. Ano po ba yung normally close? Pag sinabi ko normally close, mga kabekis, ibig sabihin yan, yung switch, hindi mo pa siya pinipindot, connected na siya. Example natin itong halo switch. 3-way switch po ito, 3 linya. So, may common, positive, negative, normally close, and normally open. So, pag ito po, halo switch, hindi pa nakapindot, mga kabekis, naka-normally close yan. So, ibig sabihin, yung dalawang dulo may contact. Okay? So, pag pinindot mo ito ngayon, mawawalan ng contact itong isang dulo, yung katabi niya. Silang dalawa magkakaroon. Yun yung normally open, pumasok siya rito. So, ganun yun, explanation nun. So, sa case ng ating NMAX na stock switch, normally close po yan. So, may contact siya at negative activated siya, mga kabeki. So, ang gagawin nyo, putulin nyo to. Yung papunta sa panel gauge, ayan, makita nyo mga kabekis. So, pinutol ko. Then, yung kaputol niya mga kabekis, nung switch, basta yung isang linya po sa negative na yan, no, given na po yan. So, yung kaputol niya mga kabekis, pupunta yan dito. Sa coil 2. So, SPDT relay po ito mga kabekis, ito po yan. Electronic type ang gamit ko para maliit lang. Pero 20 ampere po ito, kayang-kaya. Papapansin nyo may diode po sa gitna, between coil 1 and coil 2. So, ganyan nakaharap yan. Yung guhit. Kung ito po yung negative ko, ito yung positive ko, doon po nakaharap sa positive. Bakit po nilalagyan natin ng diode? Para mas tumibay yung switch, mas tumagal, hindi po umiinit gaano, hindi nagkakaroon ng feedback o ano. So, ganun yan. So, pumunta tayo rito.
sa negative niyan. Then yung common natin po, saka yung 85 or yung coil 1, pagsamahin nyo po. With diode na po yan. Pagsamahin nyo po, diretso sa ignition wire. Ignition line po ng NMAX is brown wire pa din. Same lang. So may power na yan. Okay? So ito po yung normally closed. So ibig sabihin may contact po yung dalawa na yan. Itong normally closed po, itong normally open naman natin, i-leave nyo yan, blank mo lang. Itong normally closed, pupunta siya sa, kunyari, laser gun po, paiilawin natin. Ito yung positive line po ng laser gun. Ito yung switch. Ito pong switch, ito yung load side. Galing po sa relay, ang lalabas po, papunta na sa ilaw, supply. Doon po tayo magtatap. Yung galing po sa SPDT relay natin na normally closed. Pupunta po yan dito sa line ng ilaw na positive. Lagyan nyo po ng diode. Okay? Kasi maganda may diode dyan para kung dalawa pa ilawin mo o tatlo, pwede. So gusto mo na pa ilawin yung mini driving light mo, yung high. So labas ka ulit na isa rito. Punta ka rito sa high diode. Expect yung mini driving light. Ito yung switch niya. Ang gagamitin natin is atom. Ito. Atom switch, mga kabekis. Tatlong linya po niyan. Sa tatlong linya po niyan, yung black po niyan, ito yung supply. Load side. Ayan o, black. Papunta po sa relay. Galing po sa relay yan. So, bibigyan niya ng power to, itong white saka yung yellow. Yung white po natin, yan yung low. Pupunta dito sa low ng mini driving light. So, itong high natin, dito sa switch na to, pupunta rin sa high ng mini driving light na wire. Ayan po, high, yellow wire din siya. Doon nyo po itatap sa yellow wire, hindi po sa low, no? Kasi kung sa low, iilaw yung low. So, lagi pag-passing high tayo eh. So, ayan, sa high. Pwede rin po sa gitna, kaso magpapassing lang siya pag naka-activate to. Pwede rin kung yung low naka-activate, kada passing light mo rito, ang iilaw yung low. Pero kung patay ito, hindi iilaw yan. Kasi doon ka nagtap eh. Okay mga kabekis. Ngayon gusto mo rin pailawin yung headlight. Stock headlight ng NMAX. I-inform ko lang kayo mga kabekis na ang socket po ng headlight ng NMAX 2020 is 4. Ano yung mga 4 na yon? 1, 2, 3, 4, 4. So yung 1, ignition line. Yung 2, at saka 3, parehas pong negative. So, dalawa negative pumasok po sa headlight ng NMAX. At yung pang-4 po, yung yellow, high beam. So, explain ko sa inyo to bakit ganun. Yung ignition line po, pinagsama na po yung positive nung park light. May built-in park light po sa loob ang NMAX 2020. Sabay po umiilaw yung park light at saka yung low. So, pinagsama nila. Pero yung negative po ng dalawa, pinaghiwalay nila. Nag-gets nyo po ba? So, I mean, ignition line isa lang. Low at park light. Park light na yan. Low park light. Iisa linya nila. Pero, tag-isa sila ng negative. Isang negative sa park light, isang negative sa low, sa asahay na. Kaya dalawa. Imbis na dalawang gagawin nila ignition line, mga kabekis, tag-isang positive, ang ginawa nila baliktad. Tag-isang negative. Safety rin. Tapos high beam. So, balik tayo rito. Passing. Tatakbo ka rito. Doon ka sa high mag-tap. Diode. Pero make sure mga kabekis, hanapin mo sa dalawang tong negative kung alin ang negative ng headlight. Putulin nyo. Mamamatay naman yun eh. Dapat yun ilipat nyo. Kasi, hindi ko sure pero baka naka-ECU control tong dalawang to. Signal galing sa ECU eh. Madalas kasi ganun. So, putulin nyo to. Ilagay nyo sa body ground. Para safety. Kasi meron pong mag-tap dyan, diretso. ECU, tas nag-tap ka dyan ng malalakas na volts. Eh, dapat ito, constant yung reading ng ano nito. Voltage dito. Baka masira yung regulator nyo o yung ECU nyo. Kaya mag-ingat kayo mga kabekis. Medyo maselan tayo. So, ganun yun. Bakit ganito ko ginawa yung relay? Kasi, pag on mo ng susi, yung susi natin, pagpatay po yan,
Okay, stable itong to. Regular lang siya, nakapirme. Pag inon mo yung susi kasi automatic, yung linya para sa normally close mawawala, mapupunta rito sa normally open. So walang supply to, kaya hindi ilaw yan. Huwag kayong mag-alala mga kabekis, hindi ilaw yan. Kasi wala pong supply yung normally close. Napunta rito. Kasi ignition line pumasok, tapos may negative tayo na normally close, lagi nakakontact, pumasok dito. So, pupunta rito yung linya. So wala ito, patay ito. Patay lahat yung ginawa nyo. Kasi nga, nakakontak na to agad eh. Pero pag pinindot mo to, anong mangyayari? Mawawalan ng contact ngayon to si negative. So, ang mangyayari, mamamatay yung relay, lilipat dito yung power sa normally close. Doon iilaw to. Nagets nyo, kabekis? Pag binitawan mong ganun, hindi siya, babalik siya uli. Nandito yung power. Pag pinindot mo, mamamatay yung power nito, mapuputo yung linya nito, babalik sa regular na contact yung normally close, saka yung common. Iilaw ngayon ito, ganun-ganunin mo. Patay sindi, patay sindi. Ito mga kabekis, itong diagram ko, sarili ko lang po ito. Ginagawa ko lang, diretso sa utak, on the spot. So, okay na, malinaw. Ngayon, paano mo may ililipat ngayon yung, paano nawalan na ng panel, nawalan na ng button yung panel gauge natin, yung menu. Yan, kailangan mo bumili ngayon ng normally close na switch din. Papakita ko sa inyo mamaya sa video kung saan ko pinwesto. Nasa loob siya ng compartment box, nakapataas. Kasya yun, maluwag doon mga kabekis. Anong itsura ng normally close na switch? Isisingin ko sa video na to mga kabekis. Galing kay Papa Lance Go. Sensya na medyo maingay tayo mga kabekis kasi sa labas lang ako. Shoutout kay Papa Lance Go Electronics. I-check nyo po yung YouTube channel niya. Kung mahilig kayo sa mga electronics, mga secret technique, andun po, nakapost sa kanya. So kay Papa Lance Go, bumili ko ng switch. Bigay niya 30 o 40 pesos. Yun ang gamitin nyo. Ikabit nyo, ibutas nyo ngayon, i-mount nyo sa loob ng compartment. Dalawa lang naman din po ang terminal nun. So yung isa po nung ilagay nyo sa negative, body ground. At yung isang linya po, yung po ang pupunta sa panel gauge. Ito, nung pinutol natin, putol na ho to eh. Dito po sa panel gauge. So, every pindot niyan, lumilipat. Tinry ko mga kabekis, tinanggal ko to. Bago ko simulan yung setup ng NMAX 2020, tinanggal ko itong normally switch na to. Nagloko po yung speedometer, hindi gumana. Hindi ho nag-activate. Kasi dapat constant may contact agad siya. Kaya kung make sure mga kabekos, kung magkakabit kayo ng ganitong switch, yung matibay po, yung urig na matibay na. Kasi pag nagloko na worn out yan, yung panel gauge mo magloloko rin. So kabekis, kaya na ho bala umintindi, dahil sa abot ng makakaya ko, talagang in-explain ko. Yun lang, mahirap kasi pag-actual. So sunod-sunod na yan mga kabekis, passing light. Mga technique ko, ilalabas ko dyan. Pati itong ginagawa ko sa YouTube ko, nakapost, multifunction passing switch advance. Meron ako nakapost sa YouTube ko niyan, search nyo lang po doon, yung NMAX, naka-multifunction, kahit nakasindi, kahit nakapatay, pwede mo siyang i-passing light, at the same time, bubusina. Pero ang trigger na ginagamit ko is isa lang, passing switch lang, hindi sa horn button. Nauso kasi yung mga, pag sa horn mo, binusina, sumasabay ilaw. So ako, nag-upgrade ako, binago ko pa. Multifunction passing switch. Abangan nyo po yan, sunod-sunod kong ipopost yan. So, salamat mga abekis. Subscribe kayo, thumbs up nyo po, like, comment, and share nyo po. Para yung kaalaman na mga ganito, matutunan din po ng iba. So, God bless. Stay safe.